alam na raw nila talagang totoo eh. Alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Kapag ka yung sinagot niya, taliwas sa nalalaman mo, ay, sisinungaling ka. Contempt yan. Halimbawa, sinasabi natin, pinatawag si dating Senadora Laila de Lima. Anong purpose? Para saan? Para... Nelson? Para idiin kailangan pala merong purpose. Nakaugnay dun sa... Para ano? Para idiin yung dating administrasyon. Well, hindi kami gumagawa ng ganun eh. Ganun ba? Hindi kami, yung sinasabi nga, hindi prosecution eh. Oo nga, no. Ay, kasi nga nagagawa lang kami ng batas. Kasi ang pagdinig mo ngayon sa Quadcom ko eh, tinatalo na po nila ngayon ang telenovela. Pinakamarami na pong taga-subaybay ngayon sa... Ay, nako. Anyway, dapat puntahan ni Pangulong Duterte yan para makita ng Quadcom ang hinahanap nila. Ba? Ano kaya yung hinahanap nila gusto nilang makita, Kong? Hindi, pwede namang ganun nga ang gawin ni Pangulong Duterte. Oo. Kasi sa tingin niya, siya talaga yung subject matter. Siguro, sasabihin niya, okay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ako naman talaga yung pinupuntirya ninyo eh. Oo nga naman. Papakahirap pa kayo ng katatanong sa kung sino-sino. Ito na ako. Pwede niyang gawin siguro yun dyan eh. Okay. Kailangan niyang humarap sa Quadcom. Siya'y acquitted naman. Ano pa yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat? Kinakailangan i-validate pa ng Quadcom? Yun ba yun? Oo. Wala akong makita ng dahilan kung bakit nandun pa siya. Tapos na eh. Acquittal eh, di ba? Opo. Acquittal. Ibig sabihin, wala kang kasalanan. Tama po. Oy, bakit ka harap sa Quadcom? Anong dahilan? Kanina pa kami nanonood nung yung Quadcom, pang-siyam na araw na po ng pagdinig ng Quadcom. Nakibahagi po ba kayo? Parang hindi ko napansin, Kong. Hindi ako pumunta ng Quadcom, Jen. Ganun pa ka? Pumunta lang ako kanina dahil may pipirmahan tayong mga dokumento. Opo. Pagkatapos, sumaglit ako pagkatapos nung isang breakfast forum sa UP. Okay. Dahil merong isang grupo doon na kinatagpo ko na rin dahil sa humihingi sila ng mga impormasyon sa mga kumakandidato, yung mga plataforma. Opo. Medyo lang naman yon, mga isang oras lang naman ang aking itinagal doon. At pagkatapos, ako'y pumunta sa EDSA Shangri-La na kung saan ay nagpupulong naman yung mga LMP Visayas Island. League of Municipal Mayors. Mga municipal mayors. Ayun, opo. Buti na lang, dito nila ginanap. Ang original kasing lugar dyan ay Boracay. Kaya nagpasalamat na rin ako, malapit-lapit lang. Ayun. So, nagpunta ako ron. Ang nakasama kong nagsalita sa harap ng mga municipal mayors ay si Gob Chavit Singson. Nung paalis na ako, dumating si Congresswoman Camille Villar. Ayun. At kahapon naman pala, Kong, ay nagpapaabutin po ng pasasalamat sa inyo yung grupo ng mga midwives. At salamat daw po ng marami at nakarating kayo doon sa kanilang annual convention ata yun, Kong. Sa lakas mo naman sa akin eh. Yun na nga po, Kong. Dahil sa ikaw naman ang nagbigay ng impormasyon na gusto rin nila akong maging panauhin, makapagsalita naman sa harap nila. Opo. Hindi naman kita pwedeng tanggihan eh. Yun na nga po, Kong. Ngayon, hindi ba masyadong stricto yung kanilang programa? Kinakailangan nandun ako ng oras, alas 2 ng hapon, ng Lunes. Kaya ang ginawa ko, para naman, alam mo naman ako, ayoko naman yung pahuli-huli. Exactly... Siguro 1:42 p.m. Nandun ako. 42 pa pala. So, nilagay mo nila ako sa holding area. Opo. Naghihintay siyempre hanggang alas 2. Dahil alam ko, alas 2 ang aking Opo, pagsalita ninyo. Pagsasalita. Kaya lang, biglang naging 2:15 na. Hindi, sabi ko, teka muna. Para yata ka ako na-delay ang aking pagsasalita. Opo. Sir, pasensya na po kayo dahil... Dumating po si Senador Amy Marcos. Kumarin nyo naman pala eh. Ay, sige ka ako, hindi. Opo. Actually, siya po sana'y kasunod ninyo. Kaya lang, nung nandito na po siya, nakiusap kung pwedeng siya na po yung mauna.
Opo. kumare nyo po pala. Sige ka ako, paunahin mo na si kumare. Opo. Ako naman, maganda naman ako ito, kinauupuan ko rito. Maghihintay na lang ako. Gano'n naman tayo, Jen. Ay, opo naman, opo naman. Tsaka gentleman yan eh. Ha? Siyempre. Oho. Kasi yung naalala ko lang, Kong, ano, doon sa ang grupo ng mga midwives, samantalahin ko na lang, alam ko na nanonood sila ngayon, Kong, ano, pati yung kanilang leadership, yung concern nila na para bagang ang mga midwives ngayon, dati napakahalaga nila, no? Nason, sa mga probinsya, ngayon ho, parang unti-unti na nawawala ang sektor ng mga kumadrona sa atin, no? Parang, doktor na ang talaga nagpapaanak. Nadi-discriminate kasi sila, Jen. Okay. Dahil sa merong ipinalabas na parang administrative order. Opo. Ang DOH, Administrative Order 0022 yata yun. Okay, opo, opo. Na doon ay kanilang pinagtibay na yung babaeng manganganak, yung kauna-unahan at saka yung panglima, Ay, first baby. first baby and fifth baby, Fifth baby niya. na i-deliver niya sa kanyang buhay, Opo. ay hindi po pwedeng serbisyuhan ng isang midwife. Sapagkat yung Okay. first baby and fifth baby, Oo. sa panukat ng mga nagsipag-aral sa bahaging yan, Oho. ay masyadong peligroso. May panganib. So, malaki ang panganib. Opo, opo. Dahil sa panganib na yan, kinakailangan ang mag-a-assist sa delivery Okay. ay yung mga talagang mga bihasang mga doktor. Mga obstetrician na tatawag. Obigaini, opo. Obigaini. Obigaini, opo. Obigaini. Opo. Medyo nagsisintimiento sila ron. Ayun, Kaya kaya sabi ko pala. sa iyo, merong diskriminasyon. Kasi nga naman, yung training nila, limitado lang sa 2 taon. Ayun. Samantalang yung mga obigaini, yung Kaya mga pala. specialista yan. Opo, oho. Halos ginugol ang mahabang panahon sa kanilang buhay. Oho. Ngayon, nagpatawa naman ako. Opo, opo. Hindi ka ako naniniwala sa administrative order na yan. Kapalakpakan ngayon, ano? Opo. Kasi po ako, napag-aralan ko din, ang pinagbasihan pala nila, nung pagkaka-issue ng administrative order na yan, Oho. ay isang study na nanggaling sa Pakistan. Uy, bakit naman ka? Hindi naman kayo ba kumuha ng mga ilang... Kong, saglit. Kinukwento niyo, Kong, ito palang pagbabawal sa Administrative Order number 22 ng DOH ay meron palang pinagbatayan ito, Kong. Kasi napansin ko na yung pinagbatayan nila ay yung isang study na nanggaling sa Pakistan. Pakistan, nako. Oo. Wala na baka kung ibang bansa naman na pwedeng gamitin natin na i-cross-check naman kung yung mga datos na nakuha nila ay talagang dapat gamitin. Opo. Baka naman ako sa Pakistan, iba yung kondisyon dito sa ating bansa. Kasi dinistingin nila yung first baby at saka yung fifth baby. Opo. Kinakailangan ang magpaanak dyan ay lisensyadong doktor. Opo, na talagang ang kanyang kasanayan ay sa pagpapaanak. Ibig sabihin, sa mga ospital, para sa ganun siguro ay masiguro yung kaligtasan ng batang iluluwal. So hindi pwede sa lying in lang, Kong. Oo. Ngayon, kapag nahuli halimbawa ang isang Kumadrona. komadrona, yung midwife, Opo. dahil siguro sa emergency na, wala naman siguro doktor na nakuha. Opo. Kesa naman hindi niya tulungan yung nanganganak. First baby halimbawa, o kaya fifth baby, Oo. siya ngayon na nagpaanak. Opo. Magmumulta siya ng 30,000 pesos. Wow! Ganun ba yun? Oo. Talaga naman. Naipanganak niya halimbawa. Naging successful ang panganak, halimbawa na. Successful. Opo. Siguro sa kanila, kahit kung nailuwal mo na medyo lulundag-lundag na yung bata, sa atin successful na yun. Ibig sabihin, buhay di ba? Opo. Sa kanila siguro hindi. Kaya magbabayad ka ng penalty. May multa. May multa ka na 30,000 pesos. Bigat naman pala opo. niya. Siyempre, sabi ko, ako hindi ako masyadong naniniwala dyan. Oho. Alam niyo kung bakit? Kasi siyam kaming magkakapatid eh. Ayun nga, Nako. Puro hilot lang ka ako yung nagpaluwal sa amin eh. Totoo po Tama yun. po kayo. Hanggang ngayon naman buhay kaming lahat eh. Malulusog pa po, di ba? Ngayon, may masasabi nga ako, pinsang buo ko ito eh. Opo. Ito na may nanganak sa ospital. Huwag na natin kung sabihin yung ospital. Opo. Talagang doktor ang umasiste sa kanya. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat
kung hindi pangatlo, pang-apat na anak. Okay. Hindi pang-lima eh. Namatay yung pinsan ko sa panganganak. O paano ngayon yung kako yan? Ayun. Opo. At ako may paniwalang, dahil nga siguro, dahil kayo talaga yung frontliner, Opo. mga first handler kayo talaga yung nakakauna sa access ng public health, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar ng ating bansa. May kasanayan na kayo dyan. Opo. Ako siguro pwede kong gamitin yung sarili ko na Exhibit A. Oo na. Tsaka ang daming pamilya niyan, Kong. Oo. Napansin ko kasi, nung napanganak ako, hindi ko alam dahil bata pa ako. Pero nung sumunod yung mga kapatid ko, nakita ko na yung serbisyo ka ako nung hilot eh. Ayan. Opo. Halos every other day pumupunta sa bahay yung matandang hilot. Opo. Tinitingnan na ng nanay ko, sabi ko, pati yung kapatid ko na bagong panganak, Opo. kung ano-ano yung mga ginagawa niya. Sa mga kapatid ka, may kasanayan siya talaga. Opo. At ang palagay ko kako, pagka ang nagpaanak sa iyo ay hilot, matalino ka eh. Ang gusto ko sana siya sa atin yung mga kasama ko sa House of Ayaw Representatives. pala. Baka hindi hilot na nagpaanak. Hindi hilot ang, sigurado kong hindi hilot ang nagpaanak sa mga yun. Hindi ko madrona nga siguro. No? No? Oho. Paano kung halimbawa sa malalayong lugar at wala talagang walang ospital? Hindi ko nga alam kung paano pananagutan yun eh. Oo nga. Hindi ko ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nakararating, maski na nga yung... hanggang ngayon maski na may napakarami. pera ka nga, halimbawa. Kung wala namang malapit na ospital. Kasi ang panganganak, hindi mo na mapipiho. Bigla na lamang... Totoo. Dadating. Di ba? Darating, lalo na yung emergency. May mga kaso nga sa taxi na papanak, sa jeep, sa, di ba? May mga ganun eh. Kaya nga, kung halimbawa, first time yun, first baby. Pupunta pa ba sa mga anak Andun na yung ito, kumadrona, nakita niya yung halimbawa. kapitbahay niya yung midwife. Dinala niya ngayon doon, pagmumultahin mo ngayon yung midwife. Nako. Natumbok nyo pala kung ang main concern ng mga kumadrona kasi mukhang ito po ang inilalabi nila ngayon sa DOH saka sa mga mambabatas natin na mapawalang visa yata yung administrative order na yan. Oo, pagkakakunan doon na tayo, wala kasi kayong champion eh. Ayun, yun nga. Oho. Tingnan mo ka ako, meron kayong 2 batas Opo. na may kinalaman sa inyong profesyon. Pero pag binasa nyo yung 2 batas na yan, ewan ko ba ba't nagkaganon? Ang malas-malas nyo naman. Bakit ka ako walang declared policy yung 2 batas Ganun po. na nagre-regulate? Wala eh. Pangkaraniwan na kasi, Jen, Nelson. Opo. Yung batas, nag-uumpisa yun yung declared policy. Oho. Pangkaraniwan, nasa section 2 yan. Opo. Yung section 1 kasi, yun ang pamagat ng Yung batas. batas, opo. Section 2, palaging nandyan. Kung hindi man section 2, baka section 3. Yun ang Hindi declared lalayo policy. dyan. In declared policy, halimbawa, sinasabi niya, the state shall foster the growth and development of midwifery profession. Halimbawa, ganyan. And it shall create an atmosphere conducive Oo. to their growth and development because they are the clear or visible partners of the medical profession in the far-flung areas. Halimbawa, Ayun, opo. palaging ganon. So, ibig sabihin, merong intensyon. Oho. Merong declared policy kung bakit nagkaroon ng batas. Tingnan nyo ka, sinabi ko nga yung pangalan ng 2 batas eh. Opo. 2 Republic Act, hindi ba kayo nagtataka, walang declared policy? Nako. Oo. Ba't Samantalang ka ako, merong nagsabi, Oo. women are created equal. Oho. Ha? But only the best become midwives. Aba. Di palakpakan pa rin. Oo. The greatest joy Opo. is to become a mother. And the second greatest is Opo. to become a midwife. Palakpakan yan. Talaga naman. Alam niyo, hindi man lang ako nakapagpasalamat doon sa ano ko eh. Opo. Kasi nung magkita kami sa kauna-unahang pagkakataon, grade 2 pa lang ako. Ano, Wala pa naman midwife? akong trabaho noon eh. Opo. Kung sakasakaling baka may trabaho na akong magkita kami, halimbawa, nasa college ako. Kahit na mangungutang lang ako. Mapaka- Ibibili ko Tama, kahit tama. ano lang na marigalo ko doon. Sapagkat kinasangkapan din siya Opo. para maisilang ako dito sa mundo. Oho. Nung magkita kami, grade 2 ako, isa lang ang hiniling niya. Opo. Sabi niya, Iho, pwede mo bang i-recite yung all things bright and beautiful? Ba? Opo. Kabisado ko naman nung panahon Nung na yun. panahon na yun. Opo. Medyo mahaba yung poem na yun eh. Actually, yun ay kanta rin eh. Kanta rin yun. Oho.
pero ginawang poem. Okay. Eh siguro dahil sa marunong naman ako mag-deliver, sabi ko. Opo. Nasiyahan ngayon yung ano, Yung midwife na yun. yung midwife. Opo. Sinabi niya sa nanay ko, Charito, sabi niya, Opo. alagaan ng mabuti ang batang ito. Oo. May nakikinikinita kung magiging senador yan. Yun! Nagpalakpak. Hindi palakpakan. Mga ganun lang eh. Opo. Ay, nagka-problema ka nga dyan. Oo. Nung pagbaba ko, Opo. hindi na ako makahinga doon sa nagpapaselfie. Maniwala ka sa akin. Eh, nakuha niyo pala yung weakness ng mga naroon ko. Yun ang hinihintay nila at gusto nilang marinig kung bakit nila kayo inimbitahan doon, Kong. Eh, hindi ko naman kasi alam Opo. kung ikaw ang nagsabi kasi. Opo. Ayaw ko namang masira ang loob nila. Na, bakit naman inimbita na nga namin? Parang in-Indian kami. Ayaw ko naman yung gano'n. Kaya may panahon naman. Basta sabi ko lang, basta kung 2 o'clock. Opo. Eh kaso, nakapagsalita ako, 2:30 na dyan. Ayun. Ay, Pero okay lang naman. yun. Kasi kumari nyo naman pala yung nauna kumari ng ko salita. naman yun, Sana, doon sa ating mga, o baka naman nag-iisip pa yung mga midwives na ito sa ating mga kababayan. Kami na po nagsasabi sa inyo. Hindi, mukhang pagka, Opo. pag nagpapaselfie, bumubulong sila eh. Ganun po. Oo. Yung, Maganda yung mga binubulong nila dyan. Opo, yung pamunuan ng Midwives Association of the Philippines. Ano man ang pangalan po ninyo? Baka naman... IMAP, ang tawag sa kanila. IMAP, opo. Integrated Midwives Association of the Philippines. Ayun, opo. Marami pa, may mga grupo palang iba pa na midwives din. Pero sana po, muli patuloy nating, kumbaga, kasi ako sa tingin ko nga, parang unti-unti na nawawala at parang kakaunti na nag-aaral ng pag-midwife ngayon eh. Di ba? Parang ang karamihan, kung hindi nurse, doktor. Wala na po yung midwife. Ano ha? Ay, nako. Anyway, saglit lamang po, ispasok natin itong mahalaga. Ang resident volcanologist, saan ito? Sa Mayon yan eh. Mayon Volcano. Ang pangalan po si Dr. Paul Alanis, resident volcanologist po ng Mayon Volcano. Kaugnay po ng posibilidad ng lahar flow mula po sa Bulkang Mayon dahil sa bagyong Christine. Dr. Paul, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Kasama din po natin Kong Dante Marcoleta. Dr. Alanis, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po. Opo. Sir, narinig niyo po ba kami, Dr. Alanis? Wala. Ayan, mukhang malabo ang signal natin kay Dr. Alanis. Pero kung latag lang natin, may kinalaman sa ating Vox Populi, kasi ho sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina dyan sa Kamara de Representante ng Quadcom, isa sa ina-expect nila na dadalo ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay sumulat sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Martin Delgra, yung dating LTFRB chairperson. Sinasabing hindi po makakadalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom sapagkat meron pong iniindang karamdaman, Kong. Yun po ang balita at mukhang bukod doon, ang nakita ko naman nagsasalita kayo hindi ko naman napakinggan gaano, ay ang dating Senadora Laila de Lima at ang ilan po mga pulis, aktibong pulis ng ating bansa ngayon, Kong. Bakit naimbita si dating Senadora Laila de Lima? Siguro yung sa kanilang, ang kasi parang naulinigan ko, yung kanyang binabanggit, yung kampanya laban sa illegal na droga, at saka yung extrajudicial killings, alam niyo naman na nasangkot ang kanyang pangalan noong siya po ay DOJ Secretary sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Pangalawa, ang binabanggit din po niya yung sa EJK sapagkat noong ang Pangulong Duterte, mayor pa ng Davao City, at Nelson, siya nag-imbestiga. Siya ang nag-imbestiga. Ito po si Senadora Laila de Lima, Kong. At doon ay parang gusto niya patunayan na talagang noon pa man ay nangyayari talaga yung extrajudicial killings. Medyo ako nagdududa na ako. Matagal ko namang in-express na sa ating palatuntunan. Opo. Kung yung ginagawa ng aking mga kasamahan na bumubuo ng Quadcom ay pinapayagan pa ng ating mga batas. Okay. Kung pag-uusapan na yung legality ng kanilang ginagawa,
meron akong gustong sabihin sa inyo na isang desisyon Opo. ng Korte Suprema na may kinalaman sa sinasabi natin na legal pa kaya o tama pa kaya, nasa hulog pa kaya yung ginagawa ng Quadcom. Aha. Okay. Kasi ganito yung sinasabi sa isang desisyon dyan, ano? Opo. Jurisprudence po yan. No? English lang ito, medyo pagtyagaan nyo ng intindihin, Nelson. Ano? Opo. Opo. A congressional committee in the guise of undertaking a legislative inquiry Okay. cannot assume the functions of a court or jury or conduct an inquest into possible violations of criminal law. It cannot act as an ombudsman nor inquire into a justiciable controversy already before a court of justice. For such would mean an encroachment into the exclusive domain of other branches of the government. Ito ay sa kaso ni Lemuel D. Lopez. Ito ay nanggaling sa panulat ng isang sa Philippine Law Journal. Ang author ay si Lemuel Lopez. The right to privacy in inquiries in aid of legislation. Philippine Law Journal, Volume 78, 2003, page 194. Ang mga journal sa Jen Nelson ay nagagamit ding mga basihan. Okay. Lalong-lalo na ito ay kapag ang journal ay lumabas at pinalabas ng Integrated Bar of the Philippines. Opo. Ibig sabihin ito ay meron ding strength o lakas ng isang batas na pagbabasihan. Yun ang kanya sinasabi, Jen, ano? Sabi pa rito, in Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee, it was held that when a speech that called for the inquiry contained no suggestion of contemplated legislation, and it appears the aim of the inquiry was merely to determine whether there was violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, a matter more within jurisdiction of court, such inquiry may not be considered to be in aid of legislation. Ibig sabihin, pagka yung material, either privileged speech, Opo. o isang resolusyon na ipinasa na wala namang contemplated need for legislation, ay kung ito'y tumutukoy lamang, sabi niya, para i-determine na mayroong paglabag sa isang criminal law, halimbawa yung Anti-Graft and Practices Act, hindi siya pwedeng maging subject matter ng isang legislative inquiry. Ang nangyayari ngayon, may mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, Opo. yung tungkol sa droga at other mga illegalities o criminal offenses o kung ano man yan. Opo. Ang dapat dito, kung dinidetermine natin na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas, dapat siguro tumawag na lang sila ng legislative oversight. Legislative Kagaya na oversight sinasabi natin, ang ipatawag na lang Okay. yung mga hensya ng gobyerno na may kinalaman para tingnan natin yung pagdidetermine itong mga bagay na ito. Hindi siya in aid of legislation. Kamukha nito, ipatatawag kung sino. Kamukha kanina, halimbawa, kung pinatawag si dating Senador Laila de Lima, ano yung prospective area ng kanyang testimony halimbawa? Tsak ko yun, pabubulaanan niya lahat ng mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung itatanong mo ba in aid of legislation? Ayun. Kasi in aid of legislation. Kasi kung wala kang balangkas, kung wala kang iniisip na batas na hirap ka para ito ay maisaayos mo, bakit mo tinawag si dating Senador Laila de Lima? Kaya siya pinatawag, maring makatulong siya sa batas na iniisip mo na nakaporma na pero hindi mo makumpleto. Di ba? Opo. Yun ang sinasabi natin. Kasi kung wala, hindi mo alam kung sino patatawag mo. Kung wala kang batas na iniisip na gustong punuin, gustong kumpletuhin. Ngayon, kapag meron kang batas na talagang gusto mong makumpleto, tukoy mo na yan. Tukoy mo, alam mo kung sinong patatawag mo. Opo. At pag tukoy mo na kung ano yung patatawag mo, alam mo na rin kung itatanong mo. Siyempre po. So ano yung tinanong nila kay dating Senador Laila de Lima?
Well, ako kung hindi ko napanood ng buo yung pahayag niya, pero doon sa kanyang paunang pananalita, ay parang gusto lang niya patunayan na ang lahat ng paratang sa kanya at mga naunang pahayag sa kanya, laban sa kanya noong panahon na yon, lalo ni Karen Espinosa, ay lahat yun ay parang hindi totoo. Bakit kailangan naman niyang yun. humarap sa Quadcom? Siya'y acquitted naman. Oh, yun na nga po. Ano ba yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat? Kinakailangan i-validate pa ng Quadcom? Yun ba yun? Oho. Wala akong makitang dahilan kung bakit nandun pa siya. Tapos na acquittal di ba? Opo. Acquittal, ibig sabihin wala kang kasalanan. Tama po. Bakit ka harap sa Quadcom? Anong dahilan? Ang iginigit nila doon kung ay isang katunayan na noong panahon na may drug war, ang dating Pangulong Duterte, kahit sino ay pwede nila ipakulong. Merong extrajudicial Aside killings. from EJK, may pinapakulong. Ano nga yung nag-guide sa atin na batas? Asan ang legislative purpose? Yun nga po. Kasi pwede kang mag-isip ngayon, saan papunta na naman ito? Di ba? Opo. Ibig mo ba sabihin, pagkatapos mo halimbawa mapagtanong lahat ang mga taong humarap sa iyo, doon ka pa lamang makakaisip ng panukalang batas? Hindi ganun yun. Baligtad yun Opo. Hindi ganun yun. Kinakailangan meron ka nang nakaamba, meron ka nang nakabalangkas na panukalang batas na gusto mo na lamang na ayusing mabuti sapagkat iniisip mo yung kondisyon na maaring tamaan ng batas mo, ano ang consequence ng batas ko kapag ito ay naisa batas na? Ayun. Kaya kakailanganin ko yung pakikipag-ugnayan ng mga tao na may kinalaman dito. Dahil yung epekto ng batas, yung sirkumstansya, mag-iiba Oho. dahil sa batas ko. Ayun. Para ngayon, pag nalaman ko yung consequence, dito ko na lang dito ko ngayon i-redirect ang aking batas. Oho. Kung wala kang ganon, bakit ka tatawag bigla? Oo nga, no? Lalong-lalo na, papatibayan ba nung dating senador na, ako po'y walang kasalanan talaga kaya ako humarap sa iyo. Para saan? Para ano pa? Para yung malinis na pangalan niya, nilinis din pa niya siguro kasi acquitted na nga siya. Sa mga tweet, Oho. hindi siya ganap na malinis nung sabihin ng korte Well, na acquitted siya. parang ganun ang nangyayari ko kasi kinakailangan pa nilinisin ng Quadcom. Hindi nga, kaya nga sinasabi ko sa iyo, Opo. hindi ko na makita yung direksyon ng Quadcom. Sa ngayon, sa ginagawa nila. At kung ipatatawag nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano naman kaya ang may kukontribute ng dating Pangulo kung sa mga batas, kung may mga batas man na nais silang ilimbag o gawin? Alam mo, binabasa ko rin yung rule ng meron kaming Opo. Rules of Procedure Governing Investigation in Aid of Legislation. Okay. Ito ay published rules Oho. Merong isang section diyan. Aha. Kung hindi ako nagkakamali, section 13 yata yun. Kapag binasa mo yung second paragraph, sino man kanya ang na-mention na pangalan sa mga pagdinig. Opo. Ayan. Basta kapag ikaw ay na-mention, ikaw ay Nabanggit yung pangalan mo. nabanggit Opo. ang pangalan mo sa mga pagdinig. At ninanais mong ikaw mo magpaliwanag sapagkat ang karakter mo o kaya yung reputasyon mo ay nasira, makipag-communicate ka. Makipag-communicate ka sa COMSEC Opo. para malaman namin kung gusto mong mag-testify. Pwede pala yun. Kapag alam niya, nabanggit ang pangalan niya, at sa palagay niya yung kanyang reputasyon at karakter ay adversely affected. Opo. So lahat ng pupunta doon, nabanggit ang pangalan dito, hindi. Nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman Kahit sino na lang ang pinatatawag, doon ako nagtataka. Opo. ang pinatatawag lang, lahat ng nabanggit sa mga pagpapatawag na pagdinig. Halimbawa din, ikaw nabanggit, o kaya si Nelson. Opo. Sa palagay mo, medyo naapektuhan ang iyong kredibilidad, ang iyong pangalan, opo. ang karakter mo, o kaya reputasyon mo. Susulat ka ngayon. Gusto ko pong
Gusto ko pong Magpaliwanag. mag-testify dyan. Tumistigo. Para siguro linisin mo yung pagkakasabi sa'yo, pagkakabanggit ka. Hindi po ganun eh. Oh, okay. Paano kung iniisip ko halimbawa ikaw, Jen, Opo. doon sa pagdinig naman na kung saan nabanggit ang pangalan mo, alam mo namang hearsay lang. Aha. Opo. Alam mong hindi naman na-damage yung pagkatao mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka na pumunta. Kasi sinasabi, yun lamang sa palagay nila ay naapektuhan, na-adversely naapektuhan ng kanilang karakter o reputasyon. Kung ang palagay mo naman, hearsay lang naman yan eh. Opo. Pwede hindi mo napuntahan. Nakalagay doon kasi, those whose name has been mentioned have been mentioned and who feels like their character or reputation were adversely affected. Kung palagi mo hindi ka naman na-affected, ba't ka pupunta ron? Ang problema kung inoobliga dahil sa ipapile ng motion. Hindi nga ganun eh. Nakalagay sa Section 13, basahin mo yun eh. Oo. Lahat pinatatawag eh. Oo. In aid of legislation, tama lamang sana sapagkat power yun ng Congress. Yes. Pero merong limitation. Ang sinasabi doon, kaya ka lang tatawag in contemplation of completing a piece of legislation. Kaya kailangan nandun ka agad yun. Kasi nga, kaya mo hindi makumpleto, gusto mong malaman, teka muna, kailangan malaman ko kung ano yung epekto nitong gagawin kong batas na to. Opo. Ito'y para sa ganito. I want to know. Ano yung magiging kapakinabangan, ano yung hindi magiging kapakinabangan, anong magiging negative nito. Nako. So, kailangan meron ka ng batas. Kung wala, tatawagin mo sila, parang mali. Mali nga pala yun. Di ba? Hindi, ang nangyayari kasi kung pag nag-motion, Your Honor, na si Jen Subarjag at Nelson Lubaw ay ipatawag dito pag hindi dumalo. Nako, contempt ko kayo. Ini-ignore ninyo, binabaliwala ninyo ang imbitasyon ng Quadcom. Yun po ang nangyayari palagi. Hindi nga ganun eh. Ang ganun Hindi ba? nga ganun. Meron kang puwersa na ipatawag mo sila. Oo. Ngunit ang mahigpit na limitasyon, Opo. meron ka ng panukalang batas. Kasi kaya pupunta doon, kailangan mo ng impormasyon. Yun Opo. ay auxiliary, yun ay essential requisite nung karapatan tumawag ka. Nung karapatan tumawag ka ng inquiry, kinakailangan dumating sila. Yung coercive power, nasa sayo. Opo. Pero ang limitasyon, kailangan may kaugnayan sa paggawa ng batas. Kaya nga in aid of legislation. Yun. Di ba? Kung hindi, lahat na lang ipatatawag mo. Para saan? Yun ang tanong eh. Kaya nga doon sa mga ibang jurisprudence, pati yung rule of pertinency nakalagay eh. At pagkatapos, yung karapatan ng taong haharap sa'yo ay dapat maproteksyonan. Meron din pala. Ayan yung karapatan. Ang daming constitutional rights dyan. The right to privacy, the right against self-incrimination. Pero kapag pinilit siyang sumagot, pipilitin siyang sumagot. Kapag ayaw niya sumagot, ikukulong siya. Saan ka naman nakakita gaya na sinasabi na natin nung nakarang araw? Nagpapatulong ka lang. Nung ayaw niya sagutin kasi personal namang masyado, ikukulong mo yung tao. Hindi ba parang may dual na katauhan yan kung na in aid of legislation saka in aid of di ba investigation sa ang nangyayari kasi ganoon ang nangyayari ang kasalukuyan kong Parang investigative. na investigasyon na kapag ikaw ay nagsinungaling at hindi ka nagsabi ng totoo ba parurusahan ka sa mga pinagsasabi mo sa Quadcom. Kasi ang talagang pinamamarali yung katagang investigation. Ayun na nga in po. aid of legislation. Opo. Pero pag binasa mo sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. So mag-i-inquire ka dapat. Inquiry lang. Inquiry in aid of legislation. Kasi tatanungin mo siya. Pero yung konsepto na nagiging investigasyon na talaga eh. Kaya para kahit hindi tama, mukhang pinalawak yung konsepto ng investigasyon, parang piskal na eh. Kaya nga parang case build-up kong no? Hindi ba? Opo. Hindi ba kaya nagtataka, merong nag-resign na head ng National Prosecution Service? Malkontento yata. Hindi na kontento yung tao. Malkontento. Nag-resign. Opo. Hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit nag-resign. Pero iniisip ko na, baka ako hindi siya nakontento
sapagkat kinuha yung pangunahing mandato ng kanyang opisina. Kami po ang gagawa niyan eh. Ayun. Kami po ang gagawa niyan. Sa piskal. Di ba? Oho. Well, siguro sangkot natin kung ang ating mga kababayan ukol sa bagay na ito. At gusto natin itanong sa kanila, kasi nga doon sa imbitasyon kay Pangulong Duterte, o dating Pangulong Duterte, hindi lamang po siya nakarating ngayon, pero batay doon sa liham, baka first week daw po ng November ay makapunta. Yung binabanggit ko pala kanina dyan ay Opo. Section 10, Paragraph 2. Section 10, paragraph 2. O, yung Rules of Procedure governing investigation in aid of legislation. Actually, inquiry dapat yun. Inquiry. Any person so notified who believes that one's character or reputation was adversely affected may, within 7 days after receipt of said notice, communicate with blah blah blah. May hindi mandatory eh. Opo. Kung alam niya lang, kung naniniwala siya na adversely affected ang kanyang character or reputation. Nako. Oo. Eh, mukhang hindi ganoon ang practice ko kasi pagka sumagot kayo at nagsalita kayo na hindi tama dyan, makukontempo kayo, baka makulong po kayo sa Bikutan jail ng Kongreso. Yun na nga, yun ang nakakatakot niya. Sa lumampas na sila doon sa sinasabi nating limitasyon. Nako. Okay? Kung wala kang panukalang batas na pinipilit mong ayusin sapagkat gusto mong makuwalat ang kondisyon na maaring magbunga ng negatibo sa gagawin mong batas, kailangan makatiyak ka, kaya ka umaharap ng taong tutulong sa'yo, technical or otherwise. Okay? Pwede mo siyang puwersahin talaga. Sapagkat ang impormasyon na gusto mong kunin, very crucial para makumpleto yung panukalang batas. Ayun. Hanggang doon lang ang magagawa mo. Pero ang limitasyon, meron ka ng nakaambang batas. Opo. Kung wala, ayun ang problematic. Kasi lahat na itatanong mo. Opo. Oh. Halimbawa, sinasabi natin, pinatawag si dating Senadora Laila de Lima. Anong purpose? Para saan? Para... Nelson? Para idiin Kailangan po. pala merong purpose. Nakaugnay dun sa... Para ano? Para idiin yung dating administrasyon. Well, hindi pala pwede hindi yun, kami no? gumagawa ng ganun eh. Ganun ba? Hindi kami, yung sinasabi nga, hindi prosecution eh. Oo nga, no. Ay, kasi nga naman, Nagagawa lang kami ng batas. kasi ang pagdinig mo ngayon sa Quadcom ko tinatalo na po nila ngayon ang telenovela. Pinakamarami na pong taga-subaybay ngayon sa... Ay, nako. Anyway, dapat puntahan ni Pangulong Duterte yan para makita ng Quadcom ang hinahanap nila. Ba? Ano kaya yung hinahanap nila gusto nilang makita kong? Hindi, pwede namang ganun nga ang gawin ni Pangulong Duterte. Opo, oo. Kasi sa tingin niya, siya talaga yung subject matter. Siguro, sasabihin niya, okay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ako naman talaga yung pinupuntirya ninyo eh. Oo nga naman. Papakahirap pa kayo ng katatanong sa kung sino-sino. Ito na ako. Pwede niyang gawin siguro yun dyan eh. Okay, Kung opo. Ay, kilala mo siya, opo. kilala ko siya eh. Baka gawin niya yun. Okay. Kaya lang ako, kung akong tatanungin mo, may pag-aalala ako dyan. Okay, oho. Kasi gusto kong basahin sa inyo ito. Ito, jurisprudence na naman ito ha. Sige po. Oho, maganda Tagalog po mo yan. ito, Nelson ha. Sige po. But broad as this power of inquiry, it is not unlimited. Ayun. So, Tagalog mo. Bagamat malawak ang kapangyarihan ng Ito pagsisiyasat, ito ay limitado pa rin. Ito ay may limitasyon. Oho. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Oho. Oh. Walang pangkalahatang otoridad o kapangyarihan para isiwalat ang yung Private affairs of individuals. ang mga pribadong aktibidad o affairs ng isang individual o Isang isang pribadong tao. individual. Without privado. justification in terms of the function of Congress. Ayun, nang walang sapat na kadahilanan tungkol sa tungkulin o trabaho. Yun ang sinasabi ko na ang isa sa function in aid of legislation. Yun. So dapat makapagpakita ka ng maliwanag na koneksyon kung bakit pati yung private affairs ng individuals Isisiwalat ay, mo. dapat niyang isiwalat. Anong pangalan ng nanay mo? Bakit teka pareho ang suot, parehong kulay ng Oo nga po. t-shirt niyo? Mag-boyfriend ba kayo?
Ayun pala. Kayo ba kanya ay merong... May relasyon ba kayong dalawa? hindi ba, kayo ba kanya co-signatory sa isang bank account? Nako. Itong mga sinasabi niya eh. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Ito pa. Nor is Congress a law enforcement or trial agency. Ayun pa. Tagalog. Ang Kongreso niya hindi tagapagpatupad ng batas. Or trial. Tagalitis. Tagalitis. Ng anumang kaso. These are functions of the executive and judicial departments of government. Ito ay trabaho ng ehekutibo at ng korte. Judikatura. No inquiry is an end in itself. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Sabi niya, investigations conducted solely for personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated are indefensible. So, hindi po pwede talaga. Ito maliwanag. Ano pong yan? Hindi ka naman... Jurisdiction, jurisprudence. Ito ay jurisprudence na galing sa Amerika. John T. Watkins versus United States. Na ito'y kinukot din, sinasite din ng ating Korte Suprema. Supreme Court. Ibig sabihin, may puwersa din ng otoridad kung pag-uusapan na yung legalidad ng mga nangyayari. Ngayon, sinasabi, hindi ka law enforcement, you are not even a trial agency. So, sabi niya, investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators. Nag-investigate members ng Quadcom eh. Yun na nga po. And in order to punish those investigated are indefensible. Hindi mo pangangatwiranan eh. Hindi mo pwedeng depensahan ang ginagawa mo eh. Paano ngayon ito? Hindi ka nga prosecutor, hindi ka nga korte. Bakit nagpapatuloy? Ito yung agam-agam eh. Ngayon, darating ang dating Pangulong Duterte. Ganito yung tuntunin. Anong mangyayari? Siyempre, ako bilang isa, nag-aalala ako sapagkat yung composition ng Quadcom, lalong-lalo na yung kanilang ginagawa, walang pinagsalingan kung pag-uusapan yung mga jurisprudence na binabanggit natin. Naku, ang kaina pa naman ng litanya ng ilang mga mababatas doon eh. Ang hindi niya pagdalo ng dating Pangulong Duterte ay pagkakait ng kaalaman sa taong bayan. Ito niya ay pambabastos sa mga mamamayang Pilipino. Ay tatanong mo naman, bakit? Meron ba kayong karapatang mag-imbestiga? Kasi kung kino-contemplate ninyo ay maaaring may nalabag nga ng mga tuntunin o mga criminal laws, ang dating Pangulo. Ang dating Pangulo, hindi yan ang gawain ng Congress. Hindi doon ang tamang Hindi yun ang tamang venue. Di ba? Ngayon, kung sila ay gagawa ng batas. In aid of legislation sa pagkatapatunayan, halimbawa na, meron talaga silang batas na nabuo. Ito yung batas na pinapanukala namin at kinakailangan namin ipatawag ang dating senador at ang dating Pangulo. Makatutulong sila bilang resource person. Ipakita. Halimbawa, ito po kasi, halimbawa lang naman, Mr. Former President, ito po kasi yung aming pinapanukalang batas. Ngayon po, hindi po namin makumple-kumpleto sapagkat kinakailangan po namin ma-determine kung itong gagawin namin ay gaano ba ang epekto nito kapag ito'y naisa batas na namin. Kaya kayo pong makakatulong sa amin, kaya tatanungin po namin kayo sang-ayon po dito sa pagkakalatag at pagkakabalangkas nung aming draft na panukalang batas. Di ngayon, makikita ngayon ng dating Pangulong Duterte na meron nga sila. At makikita niya ngayon na makakatulong talaga siya kung paano kukumpletuhin at kung paano mabibigyan ng justification yung isinasang-alang-alang nila na maaaring maging epekto ng batas na yan. Kasi ang batas, merong national application. Totoo po. Ano ang magiging epekto nito sa mga bata? Di ba? So, halimbawa, tinanong siya ngayon, maliwanag na mayroong tuntunin, maliwanag na mayroong limitasyon. Sang-ayon lamang dito sa nakatatag na ito. Kaya nga, pag nagtanong sila, wala na dito, wala na sa parametro na nakasaad dito sa panukalang batas,
pwede sigurong sabihin ng dating Pangulo, kung sakali dadalo, wala na pong relasyon dito eh. Pwede bang hindi ko nasagutin to? Hindi, huwag kayong magagalit. Sapagkat, maihinuha mo dito, makikita mo rito kung talagang kaugnay pa yung tinatanong mo. Ganun sana dapat. Pero kung halimbawa, bigla ka na lang magtatanong. Kung ano-ano. Nang kung ano-ano, na wala naman pinagsasaligan, ba't mo ko tinatanong ng ganito? O halimbawa, tinanong siya. Nauna pong nag-testify rito si Colonel Garma. Opo, yan. Siya po ba'y girlfriend ninyo? O pwede bang itanong na lang ng ganun? Yun na sinasabi kong hindi naman karapat-dapat eh. Bakit po gagawa ba kayo ng batas kung sino lang ang pwedeng i-girlfriend o kung paano mag-boyfriend? Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Dapat merong koneksyon. Kaya importante na papalitawin mo muna yung panukalang batas para magkaintindihan tayo na ang lahat ng itatanong mo ay pertinent sa subject matter ng batas na gusto mong gawin. Hindi ba? Opo. Otherwise, yung sinabi kong jurisprudence sa'yo, nagtatatanong ka lang to penalize or punish. Ay, hindi kanya pwedeng depensahan yan. Ang aid of legislation nga eh, no? Yun lang ang aking pag-aalinlangan. Kung darating ang Pangulo, kung wala yung mga parametrong ganito, kung ano lang itatanong, wala namang mabuting patutunguhan. Walang mabubuo. Di ba? At palagay ko, tsaka kaya ginawa rin niyang mga patakaran na yan para hindi masayang ang oras, di ba, ng Congress. Kasi sabi nga, broad as it is, but it is not unlimited. Ayun nga. Yun ang limitasyon eh. Meron kang legislative purpose, meron ka pang rule on pertinency, and the rights of the people who will appear in your committee must be protected. At sang-ayon lamang doon sa published rules. Ano sinasabi ng published rules? Sinasabi pa ron, yung kanilang karapatan ay proteksyonan mo. Bakit ka magtatatanong kapag hindi niya sinagot, kukulong mo, iko-contempt mo. Merong isa doon, wala nang ginawa kung hindi mag-issue na lang ng contempt. Kasi naman daw kung... ikaw ay nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka. Alam ko na kasi ikaw ay talaga evasive. Opo. Ano sinasabi ng jurisprudence yan? Paano dinidetermine kapag yung sagot ay evasive o kaya yung sagot ay may pagsisinungaling? Paano? Dahil ba sinabi mo nagsisinungaling? O kaya inconsistent lamang doon sa una niyang nasabi? Ang sabi, kinakailangan tingnan mo yung body of evidence. Para ngayon, masuri mo talaga na nagsisinungaling. Hindi ganun yung... Kung nagsisinungaling ka, I move to cite him for contempt. Kasi kaya daw nila nasabing nagsisinungaling kong yung alam nilang totoo ay hindi kasang-ayon nung sinabi nung kanyang tinatanong eh. Kasi alam na raw nila talagang totoo eh. Alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Kapag yung sinagot niya, taliwas sa nalalaman mo, ay nagsisinungaling ka. Contempt yan. Para kang... Ano ba tayo? Gobyernong Hapon ito, Jen? Nako. Parang trial by publicity. At ang tawag na iba dyan, Kong, ay kangaroo court, no? Nako. Inong araw. Ano nga ba ang posibleng maging senaryo? No? Kung halimbawang dumalo nga ang dating Pangulong Duterte dyan sa pagdinig na ito ng Quadcom. Hindi ko alam din. Kasi ako, kung ganito yung sistema na dahil nga walang limitasyon at walang pinagbabasihan na legislative purpose, at kung ano-ano lang itatanong dahil nga wala ngang parameters, wala ngang rules on pertinency. Kahit sino pwedeng magtanong, kahit ano ay pwedeng itanong, baka mamaya ay mauwi lamang doon sa sagutan na hindi magiging mabuti para sa ating lahat. Yun ang aking gustong sana'y maiwasan hanggat maaari. Pero kung meron ding parallel na pagdinig na gagawin ng Senado at doon yata, sabi ni Senador Bato, dadalo ang dating Pangulo. Hindi na si Senator Bato ang mangunguna dyan sapagkat sabi yata ni Chis Escudero ay para maiwasan yung partiality, sabi niya. Ipamahala na natin sa Blue Ribbon Committee. Ang ginagamit niyang dahilan, naka-recess tayo, ibig sabihin, kung naka-recess, wala yung Rules Committee na siya yung magre-repair ng anumang resolusyon ang pwedeng i-repair. Mababaw na dahilan naman yun din. Kasi sa amin, tingnan mo
Opo. Pang-siyam na Hearing. hearing na ito. Opo. Naka-recess din ang House of Representatives. Opo. Bakit sila maluwag Oo. at maliwanag na nakagagawa ng pagdinig? Totoo. Bakit ang Senate kinakailangan pang ipadaan sa Rules Committee? Ah. Meron din naman kaming Rules Committee dyan. Opo, opo. Kaya lang, yan ang pinag-uusapan natin. Yung good government committee niyo, yung Chairman Chua, nag-hearing din po sila ngayon, di ba? Nag-hearing din sila. kahapon, Ayun opo naman, na. ang subject matter naman, yung Vice President. Opo, yun. Ito naman Quadcom, ang subject matter, yung former President. Yan, oho. Ayan, para lang malinaw. Ang rules pa ata ng Senado, sapagkat sabi naman ng Senadora Pia Cayetano, hindi, bagamat siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay hindi rin daw po niya magagampanan kasi busy sa pangangampanya. Kaya ang aakto raw po sa Blue Ribbon Committee, ang Vice Chair, Senador Coco Pimentel. Sila ata ang mag-ano. No, meron bang impartiality doon? Kasi nagka-watak-watak naman ng PDP laban. Opo, Dalawa may rin faction naman na yung yan, eh. faction na yan. Ang isang faction ay pinamumunuan ni Senador Coco Pimentel. At ito naman ay ito ang panig ni dating Pangulong Duterte. Opo. So, nasaan ang impartiality dyan? Nako. Oho. Kanina lang ho, ang isang simple, pinagtatalunan na nila kung kasi nga hindi nakadalo, masama ang pakiramdam, dapat daw ay magdala ng doctor's medical certificate ng Pangulong Duterte para mapatunayang talaga siya may sakit o wala. Mabuti na Nakita mo lamang, naman. hindi sumang-ayon yung chairman. Nakita mo naman yun, kawalan na ng paggalang. Dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagdadalhin daw po ng Kaya medical kailangan magdala pa. Oho. So hindi man lang mapaniwalaan, pati salita ng dating Pangulo, hindi na pinaniniwalaan, ganun ba? Yun po ang pinupost ni Congressman Caramps. Hindi niya, pero bandang huli ba, napaglubag din ang kalooban. Hindi, ang mas inaalala ko dito, Opo. yung section ba yun? Section 13 na siguro yun eh. Yung tungkol doon sa pakikipag-ugnayan nung witness sa kanyang counsel kung gusto niya magdala ng counsel. Isa pa po yan. Opo. Diba? Pwede niyang tanungin. Kasi nakalagay doon na while the witness is testifying, sabi niya ganun, Opo. during and while the witness is testifying, the counsel is limited to advising the right of his client. Paano yun? Nababaliwala yung karapatan na yun. Kasi sa mga nakaraang mga pagdinig, nakita na ninyo, kapag bumulong lamang yung witness ay yung... Oo nga. Halimbawa, Abogado. humilig yung witness para marinig niya yung sinasabi ng abogado niya, binabalaan siya kagad. Paano nga advisean nung counsel, halimbawa, ni Pangulong Duterte, kung sasagot siya o hindi? Kasi limited sa pag-advise ng karapatan ng kanyang kliyente. In this case, si Pangulong Duterte, halimbawa, medyo nag-lean siya sa kay Pangulong Duterte, Mr. President, huwag mo nang sagutin yan. Oo. Kasi may incriminate ka o kaya you can cite your right to privacy. Pag nakita na naman nung isa sa kanila, attorney, binabalaan kita, sasabihin na naman niya, paano matutupad? Paano mag-operationalize? Paano mag-a-apply yung tuntunin na yun na nakasaad mismo sa rules? Ayun. Oo nga po. Ay, nako. Anyway, ikaw nanonood din pa sa atin, mga taga Nueva Vizcaya, sa pangunguna po ni Kuya Joel Hara. Kuya Joel, magandang hapon sa inyo. Galing kami dyan, Jen. Ganun ho ba? Bayumbong. Ayun, kaya pala. Pinuntahan ko yung isang resort na pinangalanan Tam-An Resort. Tam-An Resort. Diyan pala sa Nueva Vizcaya, ang dami palang mga eyepiece. Opo. Labing-walong Indigenous people. Opo. Labing-walong, anong tawag sa kanila? Tribo, tribes. Opo. 18 tribes. Actually, ang Nueva Vizcaya pala ay isang malaking watershed. Opo. So, kaya yung aming sinasakyan na tricycle na may LEC, Opo. medyo magalaw pagka dinadaanan mo yung Dalton Pass. Kasi sumisingit yung ka lang doon hangin pala, sa mga bundok eh. Malakas ang hangin sa pagitan ng mga bundok.